Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kapalaran ng bawat tao ay nakaguhit na raw sa ating mga palad at nakatadhana ng mangyari. Pero may ibang naniniwala na hindi totoo ang malas at swerte dahil tayo raw ang gumagawa ng kapalaran natin. Ikaw kapuso, ano ang pinakamalas na nangyari sa buhay mo? Dear Papa Dudut, magkakaiba ang paniniwala ng bawat tao. May nagsasabi na ang malas at swerte raw ay nakadikit na sa buhay natin. Kumbaga nakaguhit na sa palad natin ang nakatadhanang mangyari sa ating buhay. May iba naman na hindi naniniwala dito dahil sinasabi nila na tayo lang din daw ang gumagawa ng ating kapalaran. Ang swerte ay pinaghihirapan na maabot. Ang malas ay iniiwasan na madikit sa atin. Pero kahit na anong iwas ang gawin ko ay mukhang pinanganak na akong kakambal ang salitang malas. Hello Papa Dudut at sa mga loyal listeners ng inyong programa na Barangay Love Stories. Just call me Karen, 35 years old from La Union. Matagal niyo na rin po akong listener at hindi ko na mabilang kung ilang beses na ba akong umiyak nang dahil sa sulat na binasa ninyo. Hindi ko rin alam kung may maiiyak ba sa kwento na ibabahagi ko ngayong araw. Pero sigurado naman ako na may napakalaki itong aral na maiiwan sa mga nakikinig ngayon. Papa Dudut, lumaki ako na hindi ko na nakilala pa ang tatay ko. Ang sabi ni nanay, bata pa lamang ako nang mamatay ito nang dahil sa malubhang sakit. Kaya naman si nanay na lamang talaga ang kasama ko hanggang sa magkaisip ako. Mapagmahal na ina ang nanay ko at kahit tanging paglalako ng merienda sa lugar namin, ang trabaho niya ay pilit niya namang tinataguyod ang buhay namin. Ang hindi ko lang maintindihan noon ay kung bakit sa tuwing maririnig ko ang pangalan ko, kakambal ko noon ng salitang malas, Papa Dudut. Ayan, malinis na dito sa sala. Yung banyo naman ang lilinisin ko para pag uwi ni nanay galing sa pagtitinda, matuwa naman siya sa akin. Aling Isay? Uy, si Kuya Aling Arnold Isay! yun ah. Siguro Pakibukas ng maniningil pinto. na naman siya ng upa. Sabihin ko na lang na bumalik siya mamaya kasi wala pa si nanay dito sa bahay. Hello po, Kuya Arnold. Huwag mo nga akong mabati-bati ng hello dyan. Lalong pumapangit ang araw ko. Nasaan ang nanay mo? Hindi pa po siya nakakauwi eh. Naglalako pa po siya ng kakanin sa labas. Huwag ka nga magsinungaling bata ka. Alam ko naman na nandyan ang nanay mo sa loob eh. Ilabas mo nanay mo. Pero wala po talaga siya dito. Umalis po siya para maglako ng mga kakanin. Kanina pa po pagkatapos naming magtanghalian. Hoy! Hindi mo ako maloloko ha? Alam ko na nagtatago lang siya dyan sa loob ng bahay nyo. Nagtatago siya dahil ayaw niya magbayad ng upa. Mas ka nga dyan. Aling Isay! Aling Isay! Kuya Lumabas kayo Arnold, dito. Kung ayaw nagsasabi nyo, po tatawag ako ako ng ng barangay totoo. tanod. Hindi pa po talaga Aling Isay! nakakauwi si nanay. Sinabi ko na huwag mo akong tawagin kuya eh. Dahil wala akong kapatid na malas. Tumabi ka nga dyan. Aray! Bakit naman po niyo ako tinulak? Kasi naiirita ako sa'yo. Naiirita ako sa kamalasang dala mo dito sa lugar namin. Kaya siguro nasunog yung isang bahay na pinauupahan ko dahil sa'yo. Dahil nakatira ka pa dito sa bahay ko. Hindi ka nga rito. Ay! Bitiwan niyo po yung braso ko. Nasasaktan po ako. Tama na po. Anong tama na? Ikaw ang tumigil. Tumigil ka sa kamalasang dala mo dito sa lugar namin. Hindi po totoo yan. Hindi po ako malas, sabi ni nanay. Malas ka dahil anak ka ng pare at nanay mo naman dating madre. Sinumpa ka dahil anak ka sa pagkakasala ng mga magulang mo. Naintindihan mo ba yon? Ha? Ha? Tama na po. Nasasaktan na po ako.
Makinig ka mabuti ha. Itatak mo to sa kokote mo. Pinanganak kang malas at may dala kang kamalasan. Dahil anak ka ng makasalanang mga tao. Isa kang salot sa lugar na to. Malas ka! Ay! Diyos ko! Arnold, anong ginagawa mo sa anak ko? Bitawan mo siya! O ayan, magsama kayo ng anak mong malas. Nay! Ang sakit po ng mga braso ko! Anak! Pasensya ka na at ngayon lang nakauwi si nanay. Naku, namumula na nga itong mga braso mo. Pwede ba? Bago kayo magdrama-dramahan dyan, ibigay niyo muna sa akin yung bayad ng upa niyo dito sa bahay. Ayoko magtagal dito sa inyo. Baka mamaya kumapit pa sa akin yung kamalasan ng anak mo. Palibhasa, salot yan. Tumigil ka na nga, Arnold! Bakit? Totoo naman ang sinabi ko ha. Alam na alam dito sa lugar na to na dati kang madre at pari naman ang tatay niyang anak mo. Sabi na tumigil ka na! Eto! Ayan na pera! Kunin mo na makalis ka na! Umalis ka na! Papadudot dahil si nanay lang ang nagtatrabaho noon ay hindi rin talaga naging madali ang buhay namin. Wala kasi kaming sariling bahay at wala ring ibang pinagkakakitaan si nanay. Kung hindi ang paglalako nga lang ng merienda na siya rin mismo ang nagluluto. Hindi rin pare-pareho ang kinikita niyang pera at madalas ay maliit na halaga lamang yon. Yun din ang madalas na dahilan kung bakit kami nagigipit sa pera. Ilang beses na nga kaming lumipat ng apartment at isa lang ang dahilan ng pag-alis namin. Hindi na kami nakakabayad pa sa upa. Papadudot, hindi lang yon ang unang beses na narinig ko ang salitang malas na ako ang tinutukoy. Hindi ko nga alam kung bakit ganon ang salitang madalas na lumalabas sa bibig ng ibang tao kapag nakikita nila ako. Malayo naman ang pangalan ko sa salitang yon at wala rin akong maisip na malaking naging kasalanan ko para isipin nila na malas ako. Kahit bata pa ako noon ay nagtataka at nasasaktan ako sa tuwing maririnig ko mula sa ibang tao na minamalas ang isang lugar nang dahil sa akin. Bagay na pilit ko na lamang na hindi iniintindi kagaya ng palaging bilin ni nanay sa akin noon. Papadudot. Ayan, malinis na dito sa sala. Yung banyo naman ang lilinisin ko para pag uwi ni nanay galing sa pagtitinda, matuwa naman siya sa akin. Aling Isay? Uy, si Kuya Aling Arnold Isay? yun. Siguro Pakibukas ng maniningil pinto. na naman siya ng upa. Sabihin ko na lang na bumalik siya mamaya kasi wala pa si nanay dito sa bahay. Hello po, Kuya Arnold. Huwag mo nga akong mabati-bati ng hello dyan. Lalong pumapangit ang araw ko. Nasaan ang nanay mo? Hindi pa po siya nakakauwi eh. Naglalako pa po siya ng kakanin sa labas. Huwag ka nga magsinungaling bata ka. Alam ko naman na nandyan ang nanay mo sa loob eh. Ilabas mo nanay mo. Pero wala po talaga siya dito. Umalis po siya para maglako ng mga kakanin. Kanina pa po pagkatapos naming magtanghalian. Hoy! Hindi mo ako maloloko ha? Alam ko na nagtatago lang siya dyan sa loob ng bahay nyo. Nagtatago siya dahil ayaw niya magbayad ng upa. Mas ka nga dyan. Aling Isay! Aling Isay! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na nawagan or nagawan din naman ang paraan ni nanay ang pambayad sa upa na sinisingil sa amin ni Kuya Arnold noon. Pero pagkalipas ng isang buwan ay umalis na rin kami doon dahil hindi na natis pa ni nanay ang mga sinasabi ng tao na yon tungkol sa akin. Lalo na nga po ang paulit-ulit nitong pagpaparinig na minamanas daw ang apartment nito ng dahil sa akin.
Kaya naman lumipat kami noon ni nanay sa isang mas maliit pero mas murang apartment. Nang mag-high school ako ay tumulong ako kay nanay pagdating sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Natuto akong tumanggap ng labada at maging tendera sa palengke sa mga araw na wala po akong pasok. Nakikita ko kasi na nahihirapan na rin si nanay noon at palagi niyang sinasabi na igagapang niya ang pagpapaaral sa akin kahit na ano paman ang mangyari. Kaya naging pangarap ko na rin ang makapagtapos at magkaroon ng diploma sa kolehiyo para kay nanay. Kaya lang namatay si nanay noong nasa second year college ako dahil nadula siya at nabagok ang ulo habang umaakyat sa isang overpass bridge. Sobrang hirap para sa akin na tanggapin ang pangyayari na yon. Kaya naman nang mailibing siya ay nag-decide na rin po akong huminto na lamang sa pag-aaral at magtrabaho, Papa Dudut. Uy, pa-share ako dito sa table mo ha. Okay lang ba? Oo, okay lang. Wala naman ako ibang kasama. Ayun, salamat. Wala yun. Karen ang pangalan mo, di ba? Oo. Ako naman si Lester. Alam ko, kasi narinig ko na tinawag ka sa pangalan mo ng supervisor natin. Sinabi niya kanina na tulungan mo raw ako sa paglalagay sa box ng mga delata dahil nagagalit na yung customer ko. Ang sungit naman kasi talaga ng customer mo. Palibhasa, puti na lahat ng buhok niya kaya maiksi na rin ang pasensya. Uy, grabe ka naman. Ang sama mo, ha? Ayan, napatawa na rin kita. Alam mo kasi, kanina ko pa napapansin na parang malungkot ka. Ayos ka lang ba? Ha? Oo naman, ayos lang ako. Sigurado ka? Alam mo, patawa-tawa lang ako pero kung gusto mo na makakausap, pwede mo akong kwentuhan. Promise, pipigil ko yung sarili ko na magmukhang aso kahit mahirap. Kasi ang laki ng 2 butas ng ilong ko. Ganyan ka ba talaga, Lester? Palagi ka na lang nagpapatawa? Medyo. Gusto ko kasi na palaging masaya mga kaibigan ko. Ang swerte naman pala ng mga kaibigan mo kasi may isang kagaya mo na nagpapagaan ng loob nila. Ibig sabihin ba, napagaan ko rin ang loob mo kahit paano? Oo naman. Ilang beses mo na nga ako napapangiti mula nang umupo ka dyan sa tapat ko eh. At kahit paano, hindi ko na iniisip na baka hindi ako ma-regular dito sa trabaho dahil dun sa galit ng customer ko kanina. Yun ba yung pinoproblema mo kaya parang malungkot ka mula pa kanina? Oo, kasi ang tagal ko nang gusto magkaroon ng regular na trabaho. Kaya lang wala eh. Malas talaga ako kaya palaging natatapos ang mga kontrata ko sa mga pinagtatrabahuhan ko. Yun lang pala problema mo, hindi mo kaagad sinabi sa akin. Bakit? Huwag mo sabihin na anak ka ng may-ari nitong pinagtatrabahuhan natin at nagpapanggap ka lang na karaniwang empleyado. Hindi no, sa mga teleserye lang naman nangyayari yan eh. Bakit kung akong bahala sa'yo ka dyan? Parang kaya mo akong gawing regular dito sa trabaho natin ah. Kaya ko talaga yun, kasi number 1, gwapo ako kahit malaki ang mga butas ng ilong ko. Number 2, maapil ako kahit hindi ako katangkaran. At number 3… Teka nga, naku Lester ha, niloloko mo lang yata ako eh. Hindi no, totoong sinasabi ko na gwapo ako at malakas ang dating ko kasi yun ang sabi ng mama ko. Kaya nga na-regular ka agad ako dito sa trabaho eh. Kasi malakas ako sa supervisor at manager natin. Basta, kung bahala sa'yo Karen. Ituturo ko sa'yo lahat ng teknik para magustuhan ka rin nila. Para mabilis ka ma-regular. Basta lang gagalingan mo palagi pagdating sa trabaho. Oo naman, matagal ko na kasi talagang gustong ma-regular sa trabaho na to. Ngayon pa lang sobrang thank you na talaga. Nako, magpasalamat ka sa akin kapag naging regular ka na dito. Tsaka ilibre mo ko ng paborito kong siomay pag nagkataon ha. Papa Dudut, mula nang mamatay si nanay ay parang gumuho na talaga ang mundo ko. Buong buhay ko kasi ay siya lang ang kasama ko. Pagmamahal at suporta niya ang kinalakhan ko. Kahit palagi akong nakakatanggap ng masasakit na salita mula sa ibang tao,
ay napapawi yon kapag niyayakap na ako ni nanay. At nang mawala nga siya, pakiramdam ko ay totoo ang sinasabi ng ibang tao na malas daw ako. At minamalas din ang mga taong nasa paligid ko ng dahil sa akin. Pero dahil alam ko na hindi gugustuhin ni nanay, na panghabang buhay akong makulong sa lungkot, Papa Dudut, kaya pinilit ko na bumangon ulit at magpakatatag. Sinimulan ko na po ang paghahanap ng trabaho at sa awa ng Diyos, hindi naman ako nahirapan. Pero hindi kagad ako naging regular at palaging natatapos sa mga kontrata ko kaagad. Sa panglimang trabaho ko na noon ay sa isang supermarket na nasa loob ng mall ay doon ko naman nakilala si Lester, na isa sa mga dahilan kung bakit naging mas matatag pa ako. Dahil ang mabuting pagkakaibigan na nasimulan namin ay nauwi rin sa masayang pagkakaibigan, Papa Dudut. Kinakabahan ka ba, sweetheart? Medyo. Baka kasi hindi magustuhan ng mama mong niluto kong pochero. Paborito niya yan, kaya sigurado ako na magugustuhan niyang niluto mo. Paano kung may sarili siyang recipe na gusto para sa paborito niyang pagkain? Paano kung hindi siya masarapan dito sa niluto ko? Masyado ka naman nag-aalala, sweetheart. Sobrang sarap kaya nitong pochero mo. Kaya nga mas lalo kitang minahal kasi ang husay mo magluto eh. Binola pa ako nito. Hindi pambobola yon. Totoo naman na masarap lahat ng pagkain na niluluto mo para sa akin. Kaya huwag ka na masyadong kabahan, okay? Pauwi na si mama. At ang mabuti pa, maglagay na tayo ng mga plato at kubyertos dito sa lamesa. Sige, sweetheart. Ay, grabe! Ang traffic! Lester! Nakapagluto ka na ba ng para sa hapunan? Hindi na kasi ako nakadaan ng karinderya para bumili ng ulam kasi… Oh, may bisita pala tayo. Magandang gabi po, tita. Ma, si Karen po. Girlfriend ko. Siya na ba yon? Bakit parang ibang itsura niya sa personal? Mas okay yung itsura niya sa mga picture. Nako ma, baka pagod lang po kayo sa biyahe kaya nasabi niyo yan. Upo na po kayo dito. Nakapaghain na rin po kami ni Karen. Si Karen po nagluto ng pochero na yan. Sigurado ako na magugustuhan nyo. Hindi po ako gumamit ng seasoning sa pagluluto kanina. Nabanggit po kasi ni Lester na ayaw niyo po ng may seasoning sa mga pagkain. Ang totoo po, hindi rin talaga ako gumagamit nun kasi alam Sa ko kalumpang na… ka dati nakatira kasama ng nanay mo, di ba? Opo. Paano nyo nalaman, ma? Doon kasi nakatira yung isang pinsan ko. At nakwento ko nga sa kanya na may girlfriend ka na. Binigay ko ang buong pangalan ng girlfriend mo at ang sabi ng tita mo, kilala raw niya yung mga magulang ng girlfriend mo. Talaga po? Ang liit naman talaga ng mundo. Sa kabilang bayan pa po yun, di ba? Oo, pero kagaya nga ng sinabi mo, maliit lang ang mundo kaya mabilis na nakakalipad ang mga balita. Nakarating na nga rin sa akin na may kamalasan palang dalay ang girlfriend mo eh. Ha? Ano pong ibig nyo sabihin? Karen, tatapatin na kita. Ayoko sa'yo para sa anak ko. Hindi kita gusto. Nag-iisang anak ko lang si Lester at ayokong hawaan mo siya ng kamalasan na dala-dala mo dyan sa katawan mo. Ma, wag niyo naman po sanang bastusin ang girlfriend ko. Hindi ko siya binabastos. Isa pa, pamamahay ko to kaya sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin kahit kanino. Akala mo ba hindi ko alam na anak siya ng 2 tao na naging alagad ng Diyos? 2 taong nagkasala at itinakwil ng simbahan dahil sa kalaswa ang ginawa nila. At ang babaeng yan lang naman ang bunga ng kawalang hiyaan na ginawa ng mga magulang niya. Kaya isa siyang salot, Lester. Kamalasan lang ang magiging dala niya sa buhay mo. Ay! Matikman na nga tong pinagmamalaking pochero niyang girlfriend mo. Ano ba tong pochero na to? Lasang basura! Pwe! Nakakawalang gana kumain. Hey! Kayong dalawa na lang umubos niyang basura na yan. Ay, sweetheart, pagpasensyahan mo na sana si mama. Ayos lang. Totoo naman halos lahat ng sinabi ng mama mo.
makasalanan ng mga magulang ko kaya salot talaga ako. Pinanganak akong malas. Shh! Huwag mo nga sabihin yan. Hindi ka malas. Walang tao na pinanganak na malas dito sa mundo. Kaya hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Papadudod si Lester ang naging dahilan kung bakit kahit papaano ay naranasan ko ang maging maligaya sa buhay ko. Naging tapat kasi siya sa relasyon namin at palagi niyang sinasabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. At nagbibitaw siya ng mga pangako na mamahalin niya ako sa habang buhay. Minsan nga ay hindi pa rin ako makapaniwala na nakilala ko ang isang kagaya niya. Tanggap ko na noon na kailanman ay hindi na ako magiging masaya. Tanggap ko nang pinanganak talaga akong malas dahil sa mga magulang ko. Pero lahat ng yon ay binago ng pagmamahal na pinaparamdam sa akin ni Lester. Papadudot, hindi pala talaga pwede na palagi akong makaranas ng saya sa piling ng taong mahal ko. Dahil nang makilala ko ang mama ni Lester ay doon ko nalaman na alam pala niya ang tungkol sa pagkatao ko. Alam niya na bunga ako ng pagkakasala ng mga magulang ko. Kaya naman pinaramdam niya kaagad sa akin na hindi ako welcome sa pamilya o buhay nila kahit kailan daw ay hindi niya ako matatanggap para sa anak niyang si Lester, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sa kabila ng pagtutol ng mama ni Lester sa relasyon namin ay pinagpatuloy namin ang lahat. Hindi nagpatinag si Lester kahit halos isumpa na siya ng mama niya. Sinabi niya na ipaglalaban niya ako at ang relasyon naming dalawa at pinatunayan ni Lester ang sinabi niyang yon nang layasan niya ang mama niya para magsama na kaming dalawa. Yun daw kasi ang naisip niyang paraan para magkaroon kami ng tahimik na relasyon. Nung una, Papadudot, ay nagigilty talaga ako sa ginawa niya dahil nga sa siya na lang ang kasama ng mama niya. Matagal na rin kasing patay ang papa niya kaya dalawa na lamang sila sa bahay. Kinumbinsi ko pa nga siya noon na huwag iwanan ng mama niya pero sinabi ni Lester na hindi siya papayag na paulit-ulit akong pagsalitaan ng hindi maganda ng mama niya. At gusto na rin daw niyang tuparin namin ang pangarap naming bumuo ng isang masayang pamilya. Akala ko ay tuluyan na naming matutupad ang pangarap na yon nang sa wakas ay magdalang tao na ako. Pareho kaming excited ni Lester at huminto pa ako noon sa pagtatrabaho. Pero muling gumuho ang mundo ko dahil pagkalipas lamang ng ilang buwan ay nakunan ako, Papadudot. Eto na ang paborito mong adobong pusit, sweetheart. Amoy pa lang, mukhang makakasampung cups na naman ako ng kanin nito. Huwag ka mag-alala, sweetheart. Dinamihan ko talagang sinaing ko para sa'yo. Ayun no, sakto. Kasi napagod din talaga ako sa trabaho kanina. Kaya nga niluto ko tong paboritong ulam mo kasi alam ko na kapag ganitong araw, tambak ang trabaho niyo dun sa supermarket. Sobra, sweetheart. Munti ko na nga makalimutan na kumain ng tanghalian kanina eh. Sobrang dami kasi ng trabaho namin. Yan naman ang huwag mong kasanayan. Huwag kang magpalipas ng gutom, baka ikaw naman ang magkasakit. Kaya nga kita pinagluluto ng pagkain sa umaga para mabaon mo yun at saka makakain ka sa tanghalian eh. Nakain ko naman, sweetheart. Kaya huwag ka na magtampo sa akin. Ay, nga pala. Nakita mo ba yung charger ng cellphone ko? Ay oo, nandun sa kwarto natin. Nandun lang pala. Akala ko naiwan ko sa locker ko kanina eh. Di ko kasi makita sa bag ko. Na-empty ba't na tuloy ang cellphone ko? Teka, saglit lang, kukunin ko, sweetheart. Kumain ka lang dyan ha, babalik din ako kagad. Sige, sweetheart. Salamat ah. Alam ko dapat nandito lang yun eh. Ay, ito, natakpan lang pala nitong unan, tsaka itong mga damit na dapat para kay baby. Nilabas ko nga pala to mula sa tokador kanina. Ay, sayang baby.
Hindi mo man lang nasukat ang mga binili naming damit para sa'yo. Sorry ha. Sorry kasi nawala ka ng dahil sa akin. Sweetheart, Sorry, nakita mo ba yung baby. charger? Kung hindi mo makita, mamaya mo na lang hanapin para… Sweetheart, umiiyak ka ba? Hindi. Ano lang kasi bigla lang ako sinipon. Ang alikabok na pala nitong kwarto eh. Kailangan ko na maglinis dito bukas saka magwalis para mawala yung mga alikabok na naipon dito sa loob. Sweetheart, hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin. Alam ko naman na hanggang ngayon, nahihirapan ka pa rin na tanggapin ang pagkawala ng anak natin. Kasi kahit halos 1 buwan ang nakakalipas, pati ako, nahihirapan pa rin sa pagkawala niya. Sorry sweetheart ah. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko na maiyak. Alam ko naman kasi na nawala siya ng dahil sa akin eh. Hindi totoo yan. Wala kang kasalanan sa pagkawala ng baby natin. Kasalanan ko yun dahil sa kamalasan na nakadikit sa katawan ko. Namatay si baby dahil nadamay siya sa dala kong kamalasan sa inyo. Karen, hanggang ngayon ba? Naniniwala ka pa rin dyan? Sinabi naman ng doktor ang dahilan ng pagkawala ni baby, di ba? Masyadong mahina ang kapit niya sa sinapupunan mo. At kung nagkataon man na isinilang mo siya, malaki rin ang tsansa na hindi siya magtagal dahil sa pagiging mahina niya. At lahat yon kasalanan ko. Kasalanan ko dahil pinanganak akong malas sa mga magulang ko. Kasalanan ko, Lester. Walang ibang dapat sisihin kundi ako lang. Ako lang! Tama na. Wala kang kasalanan, Karen. Walang may gusto sa atin na mawala si baby. Walang may kasalanan kung bakit siya nawala. Kaya wag mo nang paulit-ulit na sisihin ang sarili mo. Kasi alam ng Diyos kung gaano mo siya iningatan at kung gaano mo siya minahal. Para sa akin ang mahalaga, ginawa natin ang lahat ng makakaya natin. Papadudot doon ko muling naramdaman ang kamalasan na dala ko sa buhay ni Lester. Hindi po madali ang mawala ng anak kaya naman nahirapan talaga akong tanggapin yon. Pero nang dahil sa partner ko ay unti-unti akong natuto na muling maging matatag. Kapag umiiyak kasi ako na mag-isa ay niyayakap niya ako at sinasabi niya na hindi siya mapapagod na gawin yon. Kapag ramdam niya na nalulungkot ako dahil naaalala ko ang nawalang baby namin ay hindi na siya papasok sa trabaho at magluluto na lamang ng masarap na pagkain para sa aming dalawa. At paulit-ulit niyang sinasabi sa akin ang mga salitang hindi niya ako iiwanan kailanman. Sapat na sana yon para kahit papaano ay maging masaya kami, Papa Dudut. Kaya lang, nag-overstaffing sa supermarket na pinagtatrabahuhan niya at isa siya sa mga empleyado na natanggal. Nahirapan siya muling maghanap ng trabaho kahit marami na siyang job experience. Ang nangyari tuloy ay umi-extra na lamang siya sa mga construction site para lamang kumita ng pera. Pero isang mabigat na pangyayari ang dumating noon sa buhay namin, Papa Dudut. Yon ay nang maaksidente si Lester at mahulog mula sa 2nd palapag ng gusaling ginagawa nila. Himalang nailigtas pa ang buhay niya pero naging paralisado na ang kalahati ng katawan niya. At nagkaroon siya ng brain damage na kailangang maoperahan noon sa lalong madaling panahon, Papa Dudut. Sweetheart, Sweetheart, gising ka na pala. Nagugutom ka ba? Nauuhaw? May gusto ka bang inumin o kainin? wala. Busog pa ako. Ikaw, kumain ka na ba? Oo, tapos na. Nung makatulog ka kagabi, kumain na ako para may lakas ako na bantayan ka dito. Pero mukhang hindi ka pa natutulog. Nakaidlip ako kanina bago ka magising. Sweetheart, halata sa mga mata mo na wala ka pang maayos na tulog. Namumula na yung mga mata mo at ang lalim pa ng eye bags mo.
Ano ka ba? Matagal nang ganyan ang mga mata ko. Sweetheart, sorry ah. Kung hindi sana ako na-aksidente sa trabaho, hindi ka mapapagod na bantayan ako dito at di ka problema na maghanap ng pera para sa operasyon ko. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala doon. Ang mahalaga ngayon, kailangan na magpalakas ka. Kasi nakaschedule ng operasyon mo sa 1 linggo. May nahiraman ka ba ng pera para sa operasyon ko? Oo. Kaya nga may schedule ka na para sa operasyon kasi may pambayad na tayo. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? Sweetheart, alam ko na nahihirapan ka ngayon sa sitwasyon natin. Pero ayoko na sisihin mo ang sarili mo dahil sa nangyari sa akin. Ano ba yung sinasabi mo? Siyempre walang ganon. Kilala kita at alam ko tumatakbo ngayon sa isip mo. Aksidente nangyari sa akin at walang kahit na anong kinalaman yon sa'yo. Hindi mo kasalanan kung bakit ako na-aksidente. Hindi ko lang kasi talaga mapigilang isipin ng dahil sa akin kaya nangyari sa'yo to. Iniisip ko na siguro nga tama ang mama mo. Dapat lumayo na lang ako. Dapat hindi na kita hinawaan ng kamalasan ko. Dapat hindi na kita dinamay. Karen, ako ang unang lumapit sa'yo. Ako nag-alin ng pag-ibig ko sa'yo. At wala kang ibang ginawa kundi ang tanggapin at suklian ang lahat ng yun. Kaya wala kang kasalanan. Dahil alam ko na minahal mo rin ako ng higit pa sa pagmamahal na binigay ko sa'yo. Dahil ikaw lang ang nag-iisang lalaki na tumanggap at nagmahal sa akin ng totoo. Ikaw lang, Lester. Ikaw lang. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos na nakilala kita eh. Kasi mula nang dumating ka sa buhay ko, wala na akong ibang naramdaman kung hindi puro kaligayahan lang. Hindi ka malasan ang dala mo sa buhay ko. Dahil sa'yo ko lang din naramdaman kung paano tunay na maging masaya. Yun lang ang dinala mo sa akin, Karen. Pagmamahal at kaligayahan na walang kapantay. Sinasabi ko na nga ba eh! Tama ang suspecha ko! Puro kamalasan na lang ang dala mo sa anak ko! Umalis ka sa tabi ni Lester! Salot ka! Tita! Umalis ka dyan! Nasasaktan po ako! Huwag niyo po paalisin Tigilan niyo na po yung paghila sa akin! dito! Umalis ka dito dahil ikaw ang nagdala ng kamalasan sa buhay ng anak ko! naman! Nang dahil sa'yo nasira ang buhay niya! Umalis ka na dito! Parang awa niyo na po! Huwag niyo po akong balisin! Ayoko umalis sa tabi ni Lester! Tumayo ka na dyan sa pagkakaluhod mo dahil walang magagawa niyang pagmamakawa mo sa akin! Ikaw ang punot dulo ng kamalasang dumating sa buhay ni Lester! Ikaw lang at wala nang iba! Kaya umalis ka na dito! Malas ka! Umalis ka bago pa tuluyang mamatay ang anak ko ng dahil sa'yo! Umalis ka na, Karen! Parang awa mo na! Papadudot kahit na anong pagpapalis ang ginawa sa akin ng mama ni Lester ay hindi ko yon sinunod. Ginawa ko ang lahat para lamang manatili ako sa kwarto na yon. Umiyak ako, nakiusap, nagmakaawa at lumuhod sa harapan ng mama niya. Hanggang sa eto na mismo ang umalis sa loob ng kwarto dahil na rin sa pakiusap ni Lester. Ilang ulit din ako humingi ng tawad noon kay Lester, Papadudot. Doon ko naisip na tama ang mama niya na wala akong ibang dinala sa kanya kung hindi puro kamalasan lamang. Kung hindi niya ako nakilala, hindi masisira ang buhay niya. Pero sinabi ni Lester na ang bawat araw ng pagsasama naming dalawa ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Walang araw siyang pinagsisihan na ako ang pinili niyang makasama. Kahit kailan daw ay hindi siya nagsisi na minahal niya ako. At isang mahigpit na yakap ang sinagot ko noon sa kanya. Papadudot, kinailangan ng malaking halaga para sa operasyon na gagawin kay Lester noon. Hindi ko talaga alam kung saan ako kukuha ng pera dahil maliit lamang naman ang naipong ko. Pero sinabi ng mama niya na ito na raw ang bahala sa lahat ng mga gagastusin. Doon po ako nabuhayan ng loob at labis-labis na nagpasalamat sa kanya at sinabi niya sa akin na gagawin niya yon para kay Lester at hindi dahil sa pakiusap ko. Pero malaki pa rin ang naging pasasalamat ko sa kanya. Kaya lang, bago pa man may sagawa ang operasyon ay namatay na rin si Lester dahil sa biglang pamamaga at pagdurugo ng utak niya. Hindi na po naagapan pa ang nangyaring yon
na naging dahilan para tuluyan siyang mawala sa akin. Halos panawan ako ng ulirat dahil doon, pero pilit pa rin po akong nagpakatatag. Papadudot 2 linggo lang matapos mailibing si Lester ay nalaman ko na nagdadalang tao ako. Gulong-gulo ang isipan ko noon at gusto ko talagang ipalaglag ang batang nasa sinapupunan ko. Pero sa awa ng Diyos ay mas nanaig pa rin ang takot na nararamdaman ko noon. Pati na ang pagmamahal ko para kay Lester at sa magiging anak namin. Alam ko kasi na yun na ang pangarap naming dalawa. Pangarap na hindi ko na pwedeng sirain pa. Kaya naman ginawa ko ang lahat para maging healthy ang ipinagbubuntis ko. Kung saan ako nagtrabaho para lamang kumita ako ng pera para sa mga check-up at vitamins ko. Hanggang sa maisilang ko na nga ang isang malusog na sanggol, Papa Dudut. Kung lumaki man ako na pinaniniwala ang malas ako, ang anak ko naman, ang anak namin ni Lester, ang pinaniniwala akong nagdala ng lahat ng swerte sa buhay ko. Naglakas loob kasi ako na magtayo ng maliit na negosyo ng siomai na ako rin mismo ang gumagawa. Umutang ako sa isang kaibigan ko na pinagbigyan din naman ako. Hindi nga nagtagal ay lumago ang negosyo na yon at ngayon ay may sarili na po akong tindahan ng siomai at siopaw na sariling recipe. Sobrang saya ko talaga kasi naibibigay ko na ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. At maayos na rin kami kahit papaano ang pakikitungo sa akin ng mama ni Lester. Lalo na kapag dinadalaw niya ang apo niya. Papa Dudut, kung sakali man na mapili at mabasa ninyo ang sulat ko ay lubos akong nagpapasalamat. Dahil sigurado ako na marami po itong aral na naiwan sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Karen. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.